Okay? Welcome ulit sa aking channel at para ma-notify kayo sa iba pang mga videos about information technology or IT, huwag kalimutan mag-subscribe. Just click the button sa baba para ma-update namin kayo sa mga iba pang videos related sa IT. Okay? Thank you. Now, sa video na to, ay tuturuan namin kayong i-update yung inyong Facebook page para maging isang buong Facebook business page at magamit niyo ito sa inyong business or kung ano man yung function or purpose ng inyong page. Okay, so let's start. Nakalag ka na sa inyong Facebook page at nasa wall, click on the menu again sa taas para buksan yung inyong page. So sa baba niyan, makikita niyo yung word na page, so just click on it para pumunta ka doon sa listing ng mga pages na available or nagawa mo or connected sa'yo or kinonect sa'yo. Okay? So, mamimili ka ngayon kung anong page yung i-edit natin. So, ito yung ginawa natin dati doon sa isa nating video. So, just have to click on it. Okay? So, para ilabas ngayon yung ating page. Okay? Now, there are two ways para i-edit, no? Para i-edit yung information about your page. So may mga makikita nyo rito, no? May mga kulang pa tayo, no? So, one way is click or scroll down to sa left side, okay? So, makikita nyo yung edit page info, okay? So, just click on it, and then ilalabas sa gitna yung mga information, so yung mga na pwede nyo pa o na dapat nyo i-update. So, that's it. Okay? So, another way is, i-back ko lang to, no? Another way is doon sa inyong page mismo, doon sa wall ng inyong business page. Okay? Scroll down, then makikita mo sa baba yung the same, no? Yung edit page info. Okay? You just have to click on it para lumabas uli yung edit page info. So this time sa version na to, sa way na to is naka-tab. May kanya-kanyang tab yung mga information. So naka-group siya. Unlike sa isa kanina, hindi siya naka-group. Okay? So first tab, for example, doon sa general, so nandiyan yung name, tapos yung description ng inyong page. So mamaya, no, tignan natin kung ano ba pwede natin gawin sa username. So, ito yung categories. Pwede pa tayo magdagdag dyan. Diba? Sabi ko nga sa isa nating video, you can add up to three categories. Okay? So, automatic, kapag may inedit ka dito sa edit page information, automatic siya nasa-save. So, wala ka nang kailangan pa i-click na save button. Okay? So, punta tayo doon sa second group, yung contact. Dito, pwede kang maglagay ng phone number, yung contact number o yung number na naka-attach doon sa iyong WhatsApp na app or pwede ka rin naman maglagay ng email sa website. So let's try. Okay, so number for example. Okay, and then kunyari wala naman akong WhatsApp, doon sa email, ilagay natin yan for example. So pansinin niyo sa baba, no, automatic nasa-save yung ginagawa natin. Okay, then yung website, kung meron kang website. Now, you have the option, kung ayaw maglagay, pwede mo i-click ito para ibig sabihin wala ka namang ilalagay na email address. Same as with the phone number. Pwede mo siya i-click dito, ibig sabihin wala kang phone number na i-display. Okay? So next, punta tayo doon sa location. This time, isa-set mo kung ano yung address. Okay? Yung address ng business mo. For example, pwede kong i-edit yung street ko. Barangay Good. Pwede mo siyang i-pin dun sa map dito. So, parang Google Map na yun. Ipipin mo kung nasan. Be sure lang na alam mo kung saan yung location mo. No? I-double click mo lang yan and then that's it. Mapipin na yung location mo. So sa baba niyan, pwede mong i-lay down
i-declare kung ano-ano yung mga area na sakop ng iyong business. Ibig sabihin, hanggang doon ka na pwede mag-deliver, etc. So, for example, nasa Bacoor ako. So, I can type Bacoor and then list down niya kung ano-ano yung mga locations sa Bacoor. Okay? You can have up to 10 location dito. So, yun lang. So, automatic, no? Nasa-save yung mga ini-edit natin, yung ginagawa natin. Okay? So, scroll up ulit tayo. Punta naman tayo sa another tab, another group of information. Yung hours. Ito yung operating hours natin. So, it's your option if you don't want to state kung ano yung operation nyo o yung hours of operation mo. Okay? So, no hours available, you can click on it. Or kung gusto mo naman, pwede mo i-click ito at ikaw yung mamimili. Ikaw yung magsaset kung anong oras yung opening o yung closing talaga o yung operation mo. Okay? Pwede mo iset yan. Okay? Aside sa oras, pwede mo ring iset yung yan, yung kung ano ba yan, open ka ba with services changes dahil nga sa pandemic ngayon. Okay? So, kung dahil sa pandemic, temporary close ka, para makita ka agad nung inyong client na temporary close ka. Okay? Dahil sa COVID. Okay? So, ito yun. Yung sa COVID, naglagay na rin no, dahil sa COVID, in-update ng Facebook yung kanilang page information to include kung ano ba yung mga policy mo about sa COVID. Okay, kung wala naman, so just click on the none para wala nang problema. Doon sa more, pwede mo specify yung pricing mo saka yung mga products no, na binibenta mo. For example, ang binibenta ko hard drive. Okay? So, pwede ka parang ano to, up to 2,000 characters, pwede mo i-list down kung ano-ano yung mga products na pwede mo binibenta ng iyong business. Privacy policy, pwede kang maglagay dyan. Kung wala ka namang idea, pwede kang kumopya na lang. Tapos i-cut and paste mo na lang din sa privacy policy. Okay? Dito sa price range, kung isa kasi nakikita ka agad ng mga viewers kung yung ino-offer mong price ay mura. So parang lalagyan mo siya ng designation na cheap. Kung expensive naman, you just click on this. Pero syempre, mas maganda para mas maraming pumunta sa'yo, eh, specify mo, lagyan mo na lang ng cheap yung price mo. Okay? Yung currency, of course, peso tayo. Okay? And then, kung meron ka pang ibang accounts sa Instagram, Twitter, Snapchat, or YouTube, pwede mo ilagay dito yung mga specifications niya. Okay? So, that's it. Close mo lang to. And then, makikita mo, updated na yung mga yung information dun sa page mo. Okay? So, next step is, i-customize naman natin ito menu sa taas ng iyong business page. Okay? So, one way, mas madaling way is to click on this more button. And then sa baba, you can click on the edit tab o edit tabs. Okay? Ilalabas niya ngayon yung mga menu na nakita mo doon sa first page kanina doon sa page na yung sa front page ng iyong business page. So, pwede mong i-off yung mga optional, may mga options dyan na pwede mong i-off yung mga group o yung mga menu. Okay, so just have to click on this one para to turn it on or to turn it off. Okay, so pwede namang baguhin mo rin yung arrangement. So for example, yung review o yung video gusto mo na una pagkatapos ng photos. So pwede mong hilahin lang yan. So click and drag lang yan. Click and then i-drag mo kung saan mo gustong ilagay. So that kapag view mo na yung yung page mo ulit, makikita mo na kagad na ganyan ang arrangement. So, ang arrangement natin ay home, photos, events, and videos. So, paano kung babalik ngayon dun sa business page mo? So, dito sa left side, ayun. Ayun yung pangalan ng iyong page.
So you just have to click. So ito na yung arrangement na nagawa natin. No? So home, followed by photos, and then events, and then videos, etc. Okay? So last one na pwede natin gawin dito is mag-create tayo ng action button. So para mag-guide natin yung client natin o yung viewer ng page mo kung ano yung pwede niyang gawin kapag nandun siya sa page mo. So dito sa taas, meron ka makikitang plus add a button. Okay? So i-click mo lang yan, mamimili ka ng mga actions button, ililist down niya kung ano yung mga action buttons na available sa iyo. Okay? So ito yan. So ano bang ginagawa nito, no? For example, gusto mo na magse-send yung client mo ng email, so you just have to click on this one, send email, so that magbabago yung button na yun na kapag clinic niya yan, magse-send siya ng email. Naka-declare na kagad kung saan siya magse-send ng email. So kapag, sample na natin ha, pag clinic mo to, magde-declare ka ngayon ng email address kung saan po-connect yung client mo. Okay? For example, yan yung email ko, and then click on save. So mapapansin mo na yung kaninang add button napalitan na. Naging edit send email na. Okay? So that kapag meron kang visitor at kapag clinic niya yan, magsesend siya ng email right away sa'yo o kung saan mang email na dineclare mo. Okay? Now, for example, gusto mong palitan, nagbago ka ng isip, so just click on it, and then pwede mong i-edit ulit yung button. Okay? Pwede kang mamili ulit. So, kunyari, ang gusto mo is mag-order na kagad. So, wala nang paligoy-ligoy. So, click mo yung button na order and then yung website na pupuntahan nung nung client mo para siya maka-order. Okay? So, for example, sample.com. So, ito dapat magbabago yan. Start order. Okay? So, that's it guys. So, I hope nasundan nyo ako at sana success yung pag-i-edit nyo ng inyong business page. Thank you again and don't forget to subscribe ulit. Thank you.